Kumusta mga ka-Gym 5? Panibago na namang usapan natin ngayon. Talagang palalim na ng palalim itong hidwaan ng Office of the Vice President and also versus Office of the President. Talaga na. Palalim ng palalim ang investigasyon ng Kongreso ng Senado patungkol sa kasi nitong bago lang, no? Bukod sa EGK, bukod sa Pugo, ito na naman ngayon, bago lang ginanap yung Good Government and Public Accountability hearing na kung saan ang isa sa mga tauhan ni Vice President Sara Duterte ay nakasalang doon, no? Nakasalang doon. At talagang sa ekspresyon at pagkakaintindi ni VP Sara ay talagang ginipit, no? Talagang iniipit yung kanyang mga tauhan sa investigasyon na yan. At meron siya mga pasabog, guys. Ako, dito, pwede bang maging resource person ang Office of the Vice President or lalo-lalo na si Vice President Sara Duterte? Kasi meron siyang counter, guys. Di ba? Meron siyang pasabog, meron siyang impormasyon al kontra doon sa mga pangyayari, al kontra doon sa investigasyon na kung saan ay siya mismo ay nagiging subject ng usapin. Confidential fund, rather. Confidential fund na laging nandyan ay nakatuka sa usapin at investigasyon ngayon. Dahil naging contempt na, di ba? Nai-contempt na yung isa sa abogado na kung saan ay nandyan sa Office of the Vice President ay sugod na sa ospital at talagang nagbigay ng ito si Sara Duterte ay nagbigay ng kanyang hinaing, nagbigay ng kanyang saloobin ukol doon sa pagkaka-ospital ni Atty. Lopez. Ito, pagkikinggan natin saglit at bago tayo magpapatuloy, guys. Doctor, pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita and really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen pa. Ginaganyan niya yung ballpen na sinabihan namin siya. Ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop, and I will stop this. Ganyan, mga ganyan na mga ano. And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. And she is astounded by the lack of rules. She is astounded by the assault to democracy. Ayun, habang ginawa yung press briefing, no? Online press briefing ni VP Sara, guys. Talaga namang ito ang nagbibigay ng pagkakalito ng karamihan sa mga Pilipinong nakikinig. Ano ba talaga ang katotohanan ukol dito? Diba? Ayun yung mga hindi natin maiwasan na magtatanong yung iba. Ano ba talaga? Naguguluhan na kami. Yung iba tinatamad na. Ayaw na makinig. Yung iba, no? Pero marami pa rin naman ang gustong tapusin ang investigasyon ng Quadcom ng Kongreso, no? Ngunit, nitong ginawang statement ni VP Sara, guys, talagang yung iba ay nagtatanong na, ano ba talaga ang katotohanan dito? Mukhang nagiging dihado itong si VP Sara nung usapin na kung saan ay about budget ng DepEd, budget ng confidential fund, na kung saan ay hindi siya kasi nagbigay ng tugon. Hindi kasi siya nagbigay ng sagot ukol dito. Kayari na kung saan umabot sa mga usaping gano'n. Diba? Ngayon, merong isa, diba, si Mercado, kung ating matatandaan, nagbigay ng pahayag ukol sa, ano ba yun, white envelope. Ito ang maitatanong natin ngayon. Ano ba talaga ang katotohanan? Kasi meron sumagot na ito si VP Sara patungkol doon. At sino talaga, at kung sino nga ba ang tunay ang nagsasabi ng katotohanan? Ito. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa
message mo. Hi, this is Anand. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sira yung kangal ng kasama ko sa office sa Vice President. Okay, saglit, no? Itong sinasabi ni BP Sara about sa kahirapan ng Pilipinas ay talagang totoo naman. Totoo naman, ano? Eh, simula pa noong mga nakaraang administration, meron yan. Marami. Eh, mga iba't ibang assistance at ayuda ng gobyerno ay andyan na. No? 4Ps at kung ano-ano pa, dinagdagan. Kung mayroon noon, lalong-lalo na noong panahon ni former President Arroyo at sinunod sa sunod na presidente, sinunod ni former President Duterte, no? Parami yung natutulungan ng mga taong hikaw sa buhay. Pero mas lalong dumami ngayon. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet. Diyan, dito, sa House of Representatives. Alak. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan, na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan, ang bayan natin. Di ba? Mas lalong dumami ngayon. Ibig sabihin, isa lang ang indikasyon. Isa lang ang indikasyon. Palala ng palala ang kahirapan sa Pilipinas. Mayroong punto si former President, Vice President Duterte. Kaya, yung mga programa na yun, pinapasalamatan ng karamihan. Tayo mismo nagpapasalamat yan. Kasi, di ba? Isang paraan na makabawi man lang sa pamamagitan ng ayuda na yan. Isang paraan kung saan ay talagang napapakinabangan ang mga tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng ayuda na yan. At simula noon pa yan hanggang ngayon, hindi na puputol. Ibig sabihin, andyan pa rin, malala pa rin ang kahirapan ng Pilipinas. Kayong iba ayaw na magtrabaho. Kayong iba walang opportunity para makapagtrabaho. Diba? Iba't ibang paraan, iba't ibang rason, iba't ibang dahilan kung bakit gano'n. Ngayon, meron siyang, iwan ko lang kung ano, baga may sagot din nito, no? Dating ng ilang oras, si Speaker, no, Romualdez, nitong pahayag ni BP Sara. At ang isa sa iskinagulat, guys, ng madlang people ng Pilipinas, ay yung, ano ba yung trip? Pagka sakali, siya ay may mangyari sa kanyang buhay, meron din siyang sinabi na meron ding mangyayari kay President Marcos, kay First Lady ni Marcos, at si Romualdez. Ito, pagkikinggan natin. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa makabayan daw. Kung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa... So, either kung totoo man yun o hindi. Pero sinabi ni BP Sara na hindi siya
hindi siya nagpatawa, hindi siya nagjudyo. Yan ngayon, nabalitaan natin na talagang iniimbestigahan na yan ngayon. Okay? So ito guys, kung hanggang saan naabot ang investigasyon nito, isa lang din ang ating hangad, no? Na pagdating ng panahon, ano man ang resulta, bago dumating ang eleksyon o pagkatapos ng eleksyon, ano man kahaba ang usapin o kung ditong isyong ito, sana naman ay hindi magiging apektado at hindi magiging kaawa-awa ang karamihan, ang mga taong bayan. Hanggang sa muli po, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.